Hello po mga kababayan, andito na naman po tayo. This is Nancy Bicolana at usap ulit tayo at ang pag-uusapan natin ngayon ay siyempre patuloy pa rin po ang pag-focus dito kay Congressman Livesty at tungkol po sa Cabral's Files. Mapapansin ninyo mga kababayan, parang hinihila na tayo from the main issues na kung bakit tayo nakarating dito, kung bakit mayroong Cabral Files, bakit tayo nakarating dito, bakit nawala si former Yusek Cabral. Because nga po, sa napakalaking issue, yung pagnanakaw po ng mga government officials sa pera ng bayan. Ngayon mga kababayan, meron tayong batang-bata na congressman, bagong-bago, na parang gustong tumulong para maiwasan na ang ganitong pangyayari. Pero ang nagiging resulta ngayon ay mukhang pinagtutulungan pa po na kumbaga parang maliitin yung kanyang ginagawa. Napansin po ninyo, noong inilabas once again ng PCIJ, yung listahan po ng mga insertions at kumbaga, di ba nakita natin doon kung sino may pinakamalaking insertions ay hindi ba si Martin Romualdez at itong si Sandro. Walang question sa PCIJ, di ba? Ngayon mga kababayan, hindi man lang sila nagtanong, saan nyo kinuha yan? Legally nyo bang nakuha yan? Di ba? Si Congressman Livesty ang isa sa nag-provide ng information dyan. Pero mamaya po, ang talagang pinaka-topic natin ngayon ay itong si Congressman Livesty ay na-interview. So makita mo talagang humihikbi na siya talaga. Siguro sa sama ng loob niya dahil ngayon pati ang mother niya na si Senator Legarda ay tinatawagan na di umano ng mga taong ayaw magpalabas nitong files na to. Ngayon, kahit mga kasama na sa House of Representatives ay hinaharangan siya at ayaw ipalabas yan. Ngayon, hindi pa rin siya pinagsalita. Di ba? Ngayon mga kababayan, nung una, ang nangyari, kinuwestiyon ito nung lumabas ito. Di ba sabi ko nga, PCIJ naglabas, marami tayong nakita mga informations doon, walang questions, di ba? Nung lumabas pa lalo, itong dito kay Congressman Livesty, dito na. Parang hindi na nila mapipigil ang paglabas ng Cabral Files, di ba? Ito na si Castro. Hindi raw sila sasagot kung hindi yan ay napa-authenticate. Kailangan daw ay talaga may pinagbasihan at talaga daw bang mayroong value. Talagang kinu-question nila ang kahalagahan po ng files na ipinalalabas ni Congressman Leandro. Tapos nung hindi na nila mapigil yan, tuloy-tuloy pa rin po si Congressman Leandro. Ito na naman po, lumabas naman itong si DPWH Secretary Vince Dizon na ito na, pinilit na, di ba? So parang meron talaga silang script na sinusunod. Authentication ng file, di ba? Titingnan daw, susuriin, kahit na nagpalabas na ng email itong si Congressman Livesty, talagang pinipilit pa rin nila yung narrative nila na ang purpose mga kababayan, ang purpose po nila ay bigyan tayo ng doubt na itong listahan na to ay walang kwenta. Pero lahat po yan sinasagot ni Congressman eh. Yung pagbabaliwala, parang pangmamaliit itong ni Castro, itong si Yusek Castro, Yusek girl, yung pagmamaliit niya, sinasagot. Itong si yung pagsasabi niya na pinilit ni Congressman Livesty, sinasagot. Bawat tira nila, sinasagot sila. Itong nagpapalabas nito, gusto lang talagang tumulong sa ating bansa na malinis ang korupsyon or talagang maging transparent sila. Ang problema po, imbis po na pagtulong-tulungan ito ng mga government officials,
at mga kababayan natin ay siya pang inaatake. Tingnan nyo ang mga lumalabas ngayon. Ano daw? College dropout daw. Alam po, pati ba naman yung pamilya nilalabas na. Yan po ang problema natin, ang nagiging sakit ng ating bayan. Meron tayong mga kapwa Pilipino na wala silang pakialam kung ang ginagawa ba ng tao ay maayos o hindi. Basta hindi nila kakampi, titirahin yung karakter mo. Titirahin ka, imbes po na yung issues na nasa sa harap na inilalabas. Ngayon parang in-interview siya, makita mo talagang parang masama ang loob niya na bakit ganito? Gusto nating ayusin ang bansa natin. Gusto nating maging transparent. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung maayos na trabaho. Mas gusto pa talaga nila yung nakawin ang pera ng bayan at para hindi na umunlad ang ating bansa. Parang ganun ang ginagawa ninyo. Kung kayo ay hindi naniniwala, sinasabi ninyo, minamaliit ninyo yung Cabral's file at yung pinapalabas ni Congressman Leveste, bakit po kayo ay nagtutulong-tulong para hindi ito mailabas? Ngayon, nasaan na sila? Parang i-complain na ito sa Committee on Ethics. Paano na yan? Pag hindi nyo na kayang hawakan, pag hindi nyo na kayang sagutin, i-complain nyo na naman kagaya ng ginawa ninyo kay kung Kiko Mio Barsaga. Ganun na lang 'yon. Ito mga kababayan, basahin lang natin ito. Kasi tulad nito si Lacson, hindi ba? Ang sabi niya dito, ang sabi niya dyan, mga kababayan, ay, tingnan mo, siya meron siyang listahan din. Di ba na halos nagtutugma kay Congressman Leandro Ligarda Leveste. Mayroon din po si Mayor Magalong. Di ba? So, who else? Di ba? Who knows kung sino pa po may hawak dyan? Kinu-question niyo ba yung hawak ni Lacson? Di ba? O dahil kakampi niyo si Lacson, okay lang. Kakampi niyo si Mayor Magalong. Matagal na niya sinasabi yan. September pa po nakakuha si Magalong. Halos pareho. Hindi lang sinabi ni Magalong kung saan niya kinuha yan. Ito sabi nito ni Lacson, at least 5. Tapos may undersecretary. Nagulat din ako. Isang nakalagay doon, ES, 8 billion. Paano magkaroon ng allocable ang ES? Kay Secretary Bunuan, nakita ko ang kanyang allocables, isang 5 billion. Tapos may batches 1, 3 na nakakahalaga ng 25.5 billion, 10 billion, 8 billion at 7.5 billion. Umaabot na siya sa 30.5 billion. Anong karapatan niya magkaroon ng allocables? Tapos meron ding cabinet secretaries na meron ding tig 2 billion. Bakit? Bakit hindi mo inimbestigahan? Ano pang silbi ninyo dyan? Kung babakit-bakitin nyo now, just because hindi na mapigilan itong paglabas ng listahan. Kaya nga nag-iimbestiga sa flood control eh. Di sana nalaman nyo kung bakit, kung tinuloy-tuloy ninyo yung pag-iimbestiga, sir. Sabi nito, Senate President pro tempore saying documents obtained from the DPWH from camp of the late DPWH Secretary Maria Catalina Cati Cabral indicate that at least 5 cabinet secretaries and several undersecretaries had allocable and non-allocable fund amounting to billions of pesos in the 2025 budget
national budget December 27, 2025 itong ano na to. So mga kababayan, magtanong ka ngayon, Sir, bakit? Bakit hindi nyo itinuloy-tuloy ang pag-iimbestiga? Sana nakita na ninyo kung bakit. Now magtatanong kayo dahil lumabas na ang file. Nako, tik na po tayo. So mga kababayan, again kung minamaliit nila ang file ng itong Cabral's file, bakit po napakalakas ng resistance? Bakit po parang meron silang script na sinusunod para mawala ng visa itong files na inilalabas ni Congressman Leandro Legarda Leveste? So mga kababayan, binibigyan tayo ng kung anong nasa isipan binibigyan tayo ng doubt dito sa files na to. Ang problema mga kababayan, matagal na po nating sinasabi sa kanila na ilabas mo na, Congressman Leveste nga ito. Hindi nga inilalabas, di ba? PCIJ ang nauna. Ngayon, kahit ano pa pong ilagay ninyo, pagtatakip ninyo, ano man scripts ang sundan ninyo, nalalaman na ng tao kasi halata kayo sinimulan kay Castro. Di ba? Parang talagang minamaliit ninyo. Kailangan, authenticated yan. Kailangan pa-authentic yan. Kailangan may base, bla bla bla. Pumasok ito si Vince Dizon. Ay, hindi ko wala akong ino-authenticate. Bla bla bla. Dahil hindi ko pa nakikita. Tapos bigla niya sabihin, pinilit lang yan. So, pinilit lang yan, meaning, totoo. Pag-amin po ni Dizon yun, nung kung talagang pinilit yan, pag-amin na totoo yung file. Di ba? Ano na naman sasabihin ninyo? Ay, irereklamo natin sa work ethic. Di ba? Meron kayong sinusunod na script para lang mapigilan itong paglabas ng massive list na maraming mga anomalya. Ito po, sabi ko nga sa inyo, halos humihimik, parang talagang hikbi na yung kanyang pagluha, pag-emotional siya talaga nung ini-interview siya dito siya. Ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba. Pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Leviste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon? Yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files. Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, diba? November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin. Pero parang nililihis ang usapan. Bakit na lang hindi ng DPWH ilabas ang kanilang files? Ito po ang gusto kong linawin kasi baka akala ng iba na ako lang ang may kopya nito, kaya kailangan ako ang maglabas. Ako po ay may kopya. Ang DPWH at Ombudsman ngayon ay may kopya. May mga media outlets na may kopya. I'm sorry to advertise another media outlet, pero ang BNC gabi-gabi po ay nagpapalabas ngayon ng kanilang mga istorya tungkol sa Cabral files o DPWH leaks. Hindi po yung galing sa akin. At tila may mga taga-DPWH na nagli-leak na ng mga files na ito. At the fact na may iba-ibang mga source na naglalabas ng files na ito ay patunay na hindi ko ito imbento at tugma ang mga sinasabi nila sa kanilang mga report at sa mga files ko. At si aking hinahangaan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagpahayag din tungkol sa laman ng mga files na ito. Kaya sa tingin ko po, may parehong kopya din po siya sa akin. Ayun, opo. And then, kanina po, na-interview dito sa DZBB si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kung po illegally acquired yung mga sinasabi ho ninyong mga information or documents ay mawawalan ho ng probative value, walang halaga. So, kayo po ay naninindigan, hindi po ito illegally acquired. In fact, given to you, binigay po sa inyo ng DPWH sa utos ni Secretary Dizon. Ganun po ba? Opo. At paunahin po na direkta po akong sasagot. Pero nagsisinungaling sila dahil ang tagal nga nila bago sumagot dahil noon ko pa pinost ito, noon ko pa sinabi meron akong ganung files. Ngayon lang nila ito sinasabi at nakikita naman ng publiko na hindi naman ang issue yung kopya ko. Ang issue, bakit hindi nilalabas ang kopya nila? Ano bang itinatago nila? Kaya pwede po tignan na lang ang laman ng mga files na in-upload ko po sa Facebook at
una, dapat nila i-confirm. Ito ba talaga Yun mga kababayan, ang importante dito, nakalimutan ko lang, yun po dapat ang iniimbestigahan. Yung laman ng files, hindi yung kung paano kinuha, paano, di ba? Kasi hindi mo naman masasabing pinilit ni Congressman Leveste yan. Talaga lang. Pinapasok siya di ba? Pinapasok siya. Wala, nakita naman ninyo yung video. Mag-isa siyang naglalakad doon. Kasama niya si former Yusek Cabral. Wala siyang mga bodyguard. Nag-iisa lang siya. Paano siya nagpupumilit? Bakit siya pinapasok? mahalaga Talaga. ng mga allocable ng bawat congressman? At ang sinasabi ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec. And ito rin po ang na sinasabi ko nga po, pati yung nanay niya, pati nga po yung kanyang mother ay tinatawagan para kumbaga makumbinsi siya na wag ipalabas. Bakit po? Bakit? Hanggang pati mother niya tinatawagan ninyo. Kung kayo ay walang itinatago, ay hindi nyo pipigilan ito. Dapat nga, kayo nga, ang sinabi niya, na dapat nga po, magmalaki kayo, ipalabas ninyo yan. O, sige, yan, ganyan, ang napapunta sa distrito ko. Kitang-kita ng constituent ko na meron akong nagawa. Pero natatakot kayo dahil meron kayong tinatago. So, wag na kayo mag-excuse pa na paano man nakuha yung files na yan. Pinilit mo yan. Hindi authenticated yan. Blah, blah, blah. Takot lang talaga kayo na malabas talaga dahil, ewan sa inyo. At naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito. Pero napakalaki po talaga ang pressure na huwag malaman ng publiko ang laki ng mga allocable, mga miyembro ng gobyerno. Ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email. Opo. Na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon. At ang nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na opisyal. Opo. Then bakit all this time pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator at opisyal ng gobyerno. Katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman at senator ang may allocable, pati yung mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. Napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mambabatas. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapose ng bawat mambabatas. Congressman Leviste, meron ho ba kayong gustong ipanawagan kay Presidente? Kasi ang sumasagot ho sa inyo, si Undersecretary Claire Castro, syempre speaking for Malacanang, pero siya po yung sumasagot. And then si Secretary Dizon, dinidispute din po, sinasabi niya na hindi niya authenticated yung mga dokumento, pero nagpapakita ho kayo ng pruweba. Kung i-address ho yung itong issue kay Presidente na mismo, after all, siya naman po ang nag-reveal nito, ano ho yung inyong panawagan siguro sa kanya, sir? Unang-una po, ma'am, nais kong linawin na never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. In fact, sabi nga niya, nakuha ko to sa DPWH. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Pero ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince i-reforma ang DPWH. Kaya ang panawagan ko na lang po sana ay wag natin i-pressure si Sec Vince na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo na po ako. May datos naman ng DPWH. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos, magkano ang allocable ng bawat politiko, sino ang nag-propose ng lahat ng mga proyekto, bahala na po sino ang matamaan. Correct. Mahirap po talaga na ilabas ang mga listahan na nandoon ang mga pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Ito lang po yung exact quote, Congressman Leviste, ni Secretary Dizon. Ito po ay text niya sa GMA News Online. Sabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil wala akong, hindi ko nakikita kung anong sinasabi niya dokumento, so paano ko ma-authenticate? Kaya ko, ma'am, pinost muli sa Facebook. Opo. Hindi ko po alam bakit niya pa sinasabi. Wala pa siyang nakita. Kasi buong Pilipinas nga po,
maaari na nilang makita sa aking Facebook. At pinost ko po ulit after 5 days para reminder na pwede niyang tignan na lang ang aking Facebook. Pati yung email ko sa kanya, nakasali ang mga attachments na ito. I think that the statements by the aforementioned are making a fool of themselves, and ang panawagan ko po sana ay wag natin pigilan si Sec Vince na sabihin ang katotohanan kasi nakakaawa naman po na kailangan pang pagtakpan. Pati email nga namin ay pruweba na itong pong Diba? mga dokumento ay tunay at alam niya na nasa akin noong September pa. Congressman, sino po yung sino sa tingin niyong pumipigil kay Secretary Dizon na ilabas yung listahan? Ganito po kasi ma'am, ayokong i-single out isang tao kasi may i-imagine nyo, lahat ng mga tao na nakapangalan sa mga listahan ito, mas gusto nila hindi lumabas kaysa ilabas. Kasi kung gusto nilang ilabas, gusto nilang pwedeng ilabas na lang magkano yung allocable nila, di ba? Pero siguro, hindi lang 10, baka 12 ng mga tao nakikiusap kay Sec Vince na wag ilabas ang mga listahan ito. Kaya I would like to reframe the discussion. It's not about my files, it's about may file pa lang DPWH. Bakit nila hindi sagutin yung panawagan ng publiko, isa publiko ngayong Kapaskuhan ang buong datos ng mga projects ng DPWH. Correct. Pero basta kung ano po ang direksyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ako po ay sumasaludo. At maganda nga po na siya, dahil siya nga ang senior at veterano sa atin, ang mag-lead ng pagsisiwalat nito. Kasi alam niya, totoo ito, at baka mas paniniwalaan ni Jose Claire Castro pag manggaling sa kanya. At kaya nga po ako mas maraming masasabi ngayon dahil pag ako lang magsalita, parang nagka-question. Pero kahapon nag-interview nga po si SP Pro Tempore Lacson. Opo. At yung mga sinasabi nga niya na mga cabinet secretaries, mga allocable, ay tugma po sa kopya ko. Yung nga po nabanggit ko nga rin ho kanina, Congressman, na tugma doon sa sinabi niya na yung sa sinabi ninyo na meron din po mga cabinet members na meron pong insertion, may binanggit ho siya na 5 at yung isa may initial na ES. Ganun din ho ba yung hawak ninyong information? Actually, ma'am, kung maaari pong dagdagan ito, at ito po ay hindi ko bina-volunteer noon, pero dahil nabuksan naman din po ang topic na to, kasi nakakatakot din po anong mga consequences pag may sa publiko ito. Pero may isa actually, nakasali din sa listahan doon na parang 8 billion ang halaga. Kung pwede ko pong ibahagi ngayon sa inyong show. Opo, sige po, Congressman. Hindi ko po may compare sino po ito, pero meron pong 8 billion na kasali doon po. May ilang mga acronyms. Ang isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Iisa lang naman ang SAP, di ba? Parang kay Tatay Digong, meron siyang SAP, di ba? Special Assistance to the President, di ba? Yan na ba yan? Baka naman mali ako. O bakit meron? Di ba? Anong taon po itong si SAP, Congressman? Ito po ay 2025 National Expenditure Program. At kung maaari ko pong dagdagan din po, ma'am, hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kaya binabanggit ko po yung mga nakakalap kong ebidensya sa labas ng 2025 NEP insertions na ito dahil parang yun po ay parang nagko-corroborate na may mga DPWH projects nga po na ipinapasok ng SAP. Congressman, isang tanong na lang po. Bakit ho, ang basa ko sa inyo, parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mapakalat ka. At sila dito po yung mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH lang po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po maglabas. Walang question. At anyway, may kopya po ko. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo po mamasamain, Congressman Leviste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yun nga, nabanggit ho ninyo, kaibigan po ng inyong ina ni Senator Loren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, ma'am. Halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas
ang kanilang mga pangalan kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilabas ang mga allocable nila? At lahat na po ng ma-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina. Pero wag itabas ito. So pati ho kay Senator Lawrence sa mother ho ninyo may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, maraming nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusubong ko pa sila. Pero madami po talaga. Pero nais ko pong linawan na ayon nga po sa sinabi ni Senping, sinabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2025 budget, diba? Opo. Pero maganda nga po na naibunyag na rin ni Senping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya kung siya na lang po ang maglabas, mas madali po para sa akin para hindi po ako ang sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Opo. Ang ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo. Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng ombudsman at ICI. At baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya napakabigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor sa mga proyekto. Meron din po mga associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence, pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga makukulong, kung may mga mamatay pa pagkatapos nito, ayoko naman po na ako ang masisi. At parang it actually lightens the burden on me knowing na si Senping, ang bilyonaryo, at ang DPWH, ombudsman at ang kanilang mga staff ay lahat may mga kopya. Pwede sila na lang din po ang sa publiko.